Sa simula ng pelikula, makikita natin ang mga nyebe sa kabundukan ng Montana. Ang pangunahing karakter ay pinagmamasdan ang tanawin habang nag-eehersisyo gamit ang isang trainer, nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Chris ay nakikipag-usap sa kanyang asawa, na nagpapaalala sa kanya tungkol sa mga papeles ng diborsyo. Sabi ni Jaime, matagal na raw natapos ang kanilang relasyon. Ipinipilit ni Chris na tumigil na siyang maglaan ng oras sa kumpanya at ibinente na ito, ngunit pinaalalahanan siya ng babae na ginawa niya lang iyon para sa pera. Napabuntong hininga si Chris at sinabing pipirmahan na niya ang lahat ng papeles. Kinausap naman ni Jaime ang kanilang anak na nagsabing miss na niya si Chris at mahal pa rin niya ito. Aminado ang bata na mahal pa rin niya si Chris, pero minsan, hindi sapat ang pagmamahal para magsama. Samantala, pumunta si Chris sa supermarket at napansin ang isang babae na basa ang buhok na si Sky. Sabi ni Sky, napakasama ng araw niya at gusto niyang pahupain iyon sa pamamagitan ng alak. Tinulungan siya ni Chris pumili ng tamang klase. Sa labas, muling nagtagpo ang dalawa, dismayado si Sky dahil kinansela ng taxi driver ang biyahe niya. Nag-alok si Chris na ihatid siya malapit sa motel. Ikinwento ni Sky na nakatira siya sa isang hindi kaaya-ayang kapitbahay na madalas niyang kalaitan. Nag-alok ang lalaki na pumunta na lang sa bahay niya at hintayin na lamang makatulog si Lisa. Tumanggi si Sky at bumaba ng sasakyan, pero narinig ni Chris ang sigawan sa labas ng pinto. Nilapitan niya ito at muling inalok ng tulong, sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi ang babae. May isang misteryosong lalaki na lihim na nanunood habang umaalis ang kotse. Dinala ni Chris si Sky sa kanyang marangyang mansion. Sinabi niyang gusto niya ang pagiging pribado at komportable. Pagkatapos, nagsalin siya ng alak. Uminom ang dalawa at nagdesisyong mas kilalanin ang isa't isa. Ikinwento ni Chris na gumawa siya ng isang security app na kamakailan ay binili ng Google sa malaking halaga. Hindi ganoon kaganda ang istorya ni Sky, dati siyang modelo sa loob ng 5 taon, ngunit napagtanto niyang sawang-sawa na siyang maging sabit ng damit. Ngayon, part-time waitress siya at iniisip kung paano niya gustong patakbuhin ang kanyang buhay. Napansin ni Sky na kulang pa ang isang bote ng alak para sa kanila. Dinala siya ni Chris sa kanyang wine cellar at ipinakita ang koleksyon ng mamahaling alak. Nagpasalamat si Sky sa lalaki sa pagsadyap sa kanya mula kay baliw na Lisa. Aalis na sana ang babae pauwi, ngunit inalok siyang manatili ni Chris. Hinalikan niya si Sky at nanatili silang magkasama sa buong gabi. Pagsapit ng umaga, napansin ni Chris na wala na ang babae. Samantala, si Sky ay bumalik sa bahay at, binaliwala ang pag-iyak ni Lisa, nagkulong sa kanyang kwarto. Kinagabihan, nagpa siya si Chris na puntahan ang bar kung saan nagtatrabaho si Sky. Masayang sinalubong siya ng babae at sinamahan siya pauwi. Sa daan, inamin ni Sky na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang mga magulang, mula 6 na taong gulang pa lang siya ay palipat-lipat na siya sa mga foster family, karamihan sa mga ito ay ayaw na niyang alalahanin. Malapit sa kanyang kotse, nakita ng lalaki ang isang kahina-hinalang lalaking Koreano na tila sinusubukang buksan ito. Sinabihan ni Chris ang lalaki na lumayo sa kanyang sasakyan dahil ayaw niyang makipaggulo. Gayunman, kumilos si Sky ng mapanghamon at hinagisan ng bote ang lalaki, na ikinagalit ng Koreano. Hinampas ng lalaki ang binti ni Chris at pagkatapos ay tumakas. Dinala ni Sky ang sugatang si Chris sa ospital at tinulungan siyang makauwi. Plano sanang kumuha ni Chris ng nurse, ngunit matapos pag-isipan, napagdesisyonan niyang piliin na lang ang bago niyang kakilala na si Sky, na mahusay gumawa ng omelet tuwing umaga. Bilang kapalit, pumunta si Sky sa bayan upang mamili at humingi ng code ng bahay para makapasok sakaling makatulog si Chris. Ang una niyang pinuntahan ay ang motel kung saan naghihintay si Lisa habang umiiyak. Nakiusap si Lisa na huwag siyang iwan ni Sky, at pagkatapos ay naghalikan ang dalawa. Habang natutulog si Chris sa sopa, nagising siya sa boses ng isang babae na si Sky, na nakayuko sa kanya at tinanong kung kamusta na ang pakiramdam ng kanyang pasyente. Hinalikan siya ng babae at magkasama nilang ginugol ang buong araw sa masayang kwentuhan at paglalapit ng loob. Nahulog ng husto ang loob ni Chris kay Sky, kaya't hindi na niya napansin ang tawag ng kanyang dating asawa. Kinagabihan, inamin ni Chris na nagsisimula na siyang umibig kay Sky. Sinabi naman ng babae na ganoon din ang nararamdaman niya. Kinabukasan ng madaling araw, dumating si Ronald, ang may-ari ng inuupahang kwarto ni Lisa, para maningil ng renta. Laking gulat niya nang matagpuan si Lisa sa banyo na sugatan. Iniulat ni Ronald ang nangyari sa pulisya, at ipinagtaka ng sheriff kung bakit hindi nila matagpuan si Sky sa kahit anong database. Samantala, kinausap ni Chris ang kanyang asawa at pumayag na dalhin nito ang kanilang anak para sa weekend. Nag-ikot-ikot siya sa bahay upang hanapin si Sky, at nang mapansing naliligo ito,
naisipan niyang silipin ang mga gamit ng babae. Sa pagmamadali, nahulog niya ang bag nito. Lumabas si Sky at sinabing hindi siya galit, dahil madalas, ang mga tao ay hindi talaga kung sino ang inaakala natin. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang tuwalya at nanatili silang magkasama. Pagkagising ni Chris kinabukasan, napansin niyang nawawala ang kanyang telepono, ang gamit niyang controller para sa lahat ng security systems ng bahay. Kinuha niya ang kanyang saklay at nagsimulang hanapin ito. Sa kanyang pag-iikot, napanood niya sa balita ang isang insidente sa isang motel. Laking gulat niya nang malaman na si Lisa ay pumanaw na. Di nagtagal, dumating si Sky na tila masaya at kumain ng chicken wings at gravy. Nagtaka si Chris dahil hindi karaniwan sa isang modelong kumain ng ganoong pagkain. Sinabi ni Sky na hindi na siya modelo. Habang patuloy sa paghahanap ng kanyang telepono si Chris, inalok siya ni Sky na maupo na lamang sa mesa at kumain kasama siya. Napansin ng babae na may bumabagabag kay Chris at tinanong kung anong nangyari. Ikinwento ni Chris ang napanood niyang balita tungkol sa sinapit ni Lisa. Hindi man lang nagpakita ng gulat si Sky, patuloy siyang kumain ng tahimik. Sa huli, inamin niyang siya ang tumapos kay Lisa. Hindi raw masamang kaibigan o kapitbahay si Lisa, pero masyado itong usisera. Bukod pa roon, mula sa silid ni Lisa ay may teleskopyo kung saan matagal nang pinagmamasdan ni Sky ang bahay ni Chris, 2 buwan na raw niya itong ginagawa. Ibinunyag ng babae na alam niya ang lahat tungkol kay Chris. Dagdag pa niya, siya rin ang nagplano ng di sinasadyang pagkikita nila sa grocery. Galit na inutusan ni Chris si Sky na lumayas. Pagkatapos ay siya na mismo ang nagdesisyong umalis ng bahay. Gayunpaman, hinaranggan ng babae ang mga pintuan gamit ang nawawalang telepono at biglang pinatigil si Chris gamit ang stun. Nagising si Chris na nakatali at nakaupo sa isang wheelchair. Pinahirapan siya ni Sky upang pilitin siyang sabihin ang mga password at makuha ang kanyang kayamanan. Samantala, nagpas siyang linisin ni Ronald ang inuupahang kwarto ni Lisa. Doon niya nadiskubre ang teleskopyo na gamit sa paninilip sa isang babaeng nag-yoga. Mabilis na inilipat ni Ronald ang tingin sa bahay ni Chris, kung saan nakita niyang pinapahirapan ni Sky si Chris. Nang palayain ni Sky ang isang kamay ni Chris, sinubukan niya itong pigilan ngunit siya ang natalo. Tinakat siya ni Sky na may kasabwat siyang mga nakamonitor ngayon. Sa kanyang asawa at anak, nakiusap si Chris na huwag silang sasaktan. Ilang sandali pa, dumating ang lalaking Koreano, ang kasabwat pala ni Sky. Balak ng babae na ibenta sa kanya ang mga alak, painting, at muebles sa bahay, at sinabi pa niyang uubusin niya si Chris ng lahat-lahat. Pagkaalis ni Sky, nagpa siya si Ronald na pumasok ng palihim. Binigyan niya si Chris ng mahabang litanya tungkol sa kung paanong walang pakialam ang mga tao sa hitsura o hilig niya, pera lang ang habol nila. Inalis ni Ronald ang duct tape sa bibig ni Chris pero hindi niya agad ito pinalaya. Nahulaan ni Chris na pera ang kailangan ni Ronald, kaya't nag-alok siya ng kahit anong halaga. Pero hindi naniwala si Ronald, kaya't humiling ito ng isang bagay na talagang mahalaga. Inalok siya ni Chris ng isang painting ni Picasso na nagkakahalaga ng 7 milyong dolyar. Pumayag si Ronald at sinimulang palayain si Chris. Nakiusap si Chris na tawagan ang pulis, ngunit lumabas na wala palang telepono si Ronald. Sa mga sandaling iyon, bumalik si Sky. Ikinandado niya ang mga pinto at humarap kay Ronald habang may hawak na armas at ngiti sa labi. Ngunit sa mga kamay ni Sky ay hindi basta kutsilyo, kundi isang matalim at mahalagang espada. Hinabol ni Sky si Ronald na nagtatangkang tumakas habang bitbit ang painting. Samantala, nakatakas si Chris mula sa duct tape at lumabas ng bahay. Nakalok ang kanyang kotse kaya't nagmotor siya sa gitna ng nyebe para makatakas at tumawag ng pulis. Habang ito'y nagaganap, iniligpit ni Sky si Ronald at sinira ang mamahaling painting. Habang mabilis na nagmomotor si Chris sa nyebe, hindi niya napansin ang isang hadlang at siya'y tumilapon, bumagsak sa kalsada sa harap ng isang sasakyan. Mabuti na lang at nakahinto agad ang driver. Tinulungan siya ng lalaki, si Sebastian, at isinakay sa kotse. Binigyan pa siya ng telepono matapos itong e-dial para sa pulis. Habang kinukwento ni Chris ang kanyang pagkakabihag at pagpapahirap sa kanya, napansin niyang papalapit sila sa kanyang bahay. Doon niya nalaman na si Sebastian ay kasabwat din pala ni Sky, siya rin ang kausap ni Chris sa telepono. Iniwan muna sila ni Sky at sinabihang huwag mag-away. Ibinunyag ni Sebastian na siya ang foster father ni Sky. Matapos mawala sa aksidente ang ina ng babae, nagkaroon sila ng relasyon. Kinagabihan, narinig ni Chris si Sebastian na nakikipagpalakpakan kay Sky. Kinausap niya si Sky at sinabing handa siyang ibigay ang bahay at pera dahil tunay na nahulog ang loob niya rito. Ngunit hindi naniwala si Sky, kailangan pa raw nilang kunin ang bonds na nagkakahalaga ng $14 milyon mula sa vault.
Kailangan ng fingerprint, kaya inalis ni Sebastian ang daliri ni Chris. Kinabukasan, dumating si Jaime, ang asawa ni Chris, at ang kanilang anak. Agad napansin ng babae na may kakaiba. Ikinandado sila ni Sky sa loob ng aparador, kung saan naroon si Chris na halos himatayan na. Samantala, nagkunwaring may cast si Sebastian at ikinabot ang daliri ni Chris sa kanyang braso. Habang papalabas, napansin ni Sebastian na parang kakaiba ang kilos ni Sky, ngunit sagot ng babae, nakangiti lang ako dahil focused ako sa plano. Pinakiusapan ni Chris ang kanyang anak na lumabas sa pamamagitan ng vent at palayain sila. Dumating si Sebastian sa bangko at nakapasok sa vault. Inamin ni Jaime na kinuha niya ang mga bonds sakaling tumanggi si Chris sa diborsyo o kunin ang anak nila. Napagtanto ni Chris na babalik ang mga kriminal. Nakawala ang anak ni Chris at tinulungan silang makalaya. Ilang minuto lang, dumating na sina Sky at Sebastian na galit na galit. Sinabi ni Sebastian na si Jaime lang ang pakay nila. Nang umatake si Chris, sigaw ng lalaki kay Sky, tapusin mo siya. Ngunit sa hindi inaasahan, si Sebastian ang pinaputukan ni Sky. Nakatakas si Chris at pinatay ang mga ilaw gamit ang remote. Nagsimula siyang manlaban ngunit agad na nahijitin ni Sky ang kanyang lakas. Handa na sanang tapusin siya ni Sky, ngunit bigla siyang inatake ni Jaime. Lumaban si Sky kahit sugatan at patuloy siyang gumapang palapit kay Chris habang may hawak na sandata. Hawak siya ng kanyang asawa sa likod, handang ipagtanggol. Ngunit bago pa man makalapit si Sky, isang malakas na putok ang narinig, ang anak pala ni Chris ang nagpaputok sa babae. Yamakap si Jaime sa kanyang anak habang dumating ang mga pulis. Lumuhad si Chris kay Sky at nalaman ang tunay nitong pangalan ay Margaret. Pagkatapos noon, tumigil na sa paghinga ang babae. Ito na ang katapusan ng pelikula. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento kung ano ang masasabi ninyo sa pelikulang ito. Hanggang sa muli.